Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Nako, mamaya na ho natin panoorin ang video na yan netong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Pakinggan ho muna natin ang Christmas greetings netong si Vice President Sara Duterte. Heto ho mga kababayan. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Yung Magandang araw at maligayang Pasko Nako. sa inyong lahat. Tuwing Pasko ay binabalot ang ating mga puso ng mga biyaya na hatid sa atin ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit paano ba natin mas mapapasaya ang ating selebrasyon sa harap ng samot-saring mga hamon sa ating buhay? Mga kababayan, yung magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at pananampalataya. At ito ang gagabay at magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya, at bilang isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Lagi din nating ipagdasal ang biyaya ng kapayapaan at katatagan ng ating minamahal na bansa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Yo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, malipayong Pasko kaninyong tanan. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Sa dinami-dami ng problema. Nako, si Bangag pa na susunod. Akala ko sino sabi ko ba't ang haba naman nitong greetings na to nitong si BP. Pinagsama-sama ho pala yung mga birthday greetings ng mga opisyal ng pamahalaan dito sa video na to. Ang problema ho dito mga kababayan, hindi naman normal tong mama na to . Diba? Mantakin nyo sa dami ho nang nangyayari ngayon sa ating bansa, ang pinoproblema ho niya, bakit daw wala siyang apo? Personal mo problema sa bahay yan. Hindi interes ng sambayan ng Pilipino, yung apo mo. Kung wala ka pang apo, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, kung ika nga, yan ang pinagtataka mo, malaki problema mo, Brad. Na hinaharap natin sa opisina araw-araw. Dumagdag pa sa iniisip ko itong mga tanong na natanggap natin. Oh. Kaya ngayon, susubukan natin sagutin isa-isa. Ano ang dapat gawin kapag hindi mo gusto ang regalong natanggap mo sa exchange gift? Pwede ba ito ipasa sa iba? Ginagawa nyo ba ito? Siyempre, pagka natanggap mo, kahit ano man yung natanggap mo, siyempre naka-smile ka. At saka thank you. Alalahanin mo. Ito naman, kahit ano pa ang binabigay sa inyo, kahit meron ka na, ito'y galing sa food. Ganda ho ng setup ng camera niya si Bangag. Baka akala niyo ho mga kababayan, talagang dinadaan ho niya dyan sa wala na yung delivery, wala na yung message, yung quality na lang ng video, pag-usapan natin dito, naknanto ko. Pagdating ho sa quality ng mga kagamitan nitong si Bangag, talagang wala akong makakatalo dyan. Pambihira yung audio, yung video, yung mga ginagamit na camera, talagang dekalidad do. Tingnan yung mga bokeballs na yan. Tingnan nyo naman ho yan. Talagang bilog na bilog. Di ba? Ang gaganda Mahal ho yan yung mga lenteng ginagamit pagkaganyan. Nako.
Oh. puso nung nagbigay. Yan ang alalahanin natin. Pero hindi naman dapat na masayang. Ipasa nyo sa ibang tao na makikinabang doon sa magandang regalo na yon. Gaano ka kasi ang tamang kuha ng leche plan? Pasko naman kumuha ka naman ng gusto mo. Basta yung mga nagdadala ng pagkain, damihan na lang ninyo. Ilang pirasong lumpiang Shanghai ang dapat kainin? Basta Buisit na to. Pambihira talaga tong presidente na to. Bubusog kayo. Again, Pwede ba ibida mo naman sa amin kailan na kaya ika nga magpa-hair follicle test. Kailan ka kaya magpapa-hair follicle test? Yun na lang. Kasi yan talagang inaabangan namin Yang kung ilang Shanghai ang kukunin, kung gaano karaming leche plan ang kukunin, wala kang problema dyan. Anak ng toko. Diba? Swerte na lang kung merong leche plan ngayong mga panahon na to at merong Shanghai ang pagsasaluhan ng ating mga kababayan. Yung recommended ng DTI ng ahensya ng pamahalaan, 500 piso para sa Noche Buena. Paano ka magle-leche plan doon? Paano ka magsya-Shanghai doon? O tapos meron pang exchange gift. Lahat po yan ika nga nakapaloob dyan sa kung tawagin natin Noche Buena. Diyan nagpapalitan ng regalo at kung ano pa man, di ba? ko naman dapat medyo mag-enjoy tayo. Huwag natin iniisip na kailangan magpigil sa ating kasiyahan. Kaya ulit, yung mga maghahanda ng pagkain, dami-damihan na lang ninyo para may baong pampauwi. Ano ang dapat sabihin sa kamag-anak kapag sinabi niya, "Uy, tumaba ka." Madaling sagutin yan. "Uy, tumaba ka." "Oo nga ikaw din." Ikaw, what do you think? Anong dapat sabihin? Tumaba ka daw. Ka malaki yung tiyan ko. Dapat naman, wala akong stress. Happy ako. Wow. Walang stress, happy daw sila pero tinanggal nila si Bersamin, tinanggal nila si Amena Pangandaman, tinanggal nila si Trijib Olivar, yung legislative liaison ng Malacanang. Tinanggal nila yan pero wala silang stress, happy sila. Palakpakan ho natin ang mga bangag dyan sa Malacanang. Kami naman na magtatanong. Ang lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung tatlong anak kong lalaki, ba't wala pa kaming apo? Baka mga bakla anak mo. Galit dyan si Sir Jack sa mga ganyan. Tako, kung wala pa kayong apo, anak ng toko, pambihira mga kababayan, no? Ang dami nating kinahaharap na problema ngayong mga panahon na to. Ang pinoproblema ho nitong si Ajik, bakit daw wala siyang apo? Di ba? Daming nagugutom. Sad-sad ang ating ekonomiya. Napakasagwa ng ating peace and order. Laganap ang krimen sa ating bansa. Illegal na droga, smuggling, kartel, droga. Problema nitong Ajik, bakit wala daw ho siyang apo? Palakpakan ho natin ang lakas ng tama mo, Brad. Ayan, honey. Sana all. Yan ang Christmas wish ko. Wala kayong mabola, no? Scripted Ang nga naman, honey. Sana all. Pag kababayan na. Tingnan yung scripted. Anak ng tawa, hindi ho sila marunong umarte. Sino ba director dito sa Christmas greeting na to? Sarap batuka, no? Pakinggan nyo mga kababayan. Talagang scripted, okay ba? Tatlong anak kong lalaki. Ba't wala pa kaming apo? Tama yan, honey. Sana all. Yan ang Christmas wish ko. Wala kayong Yari ka kay Senator Amy Marcos. Yung mga kaartihan mo na yan, butod. Hindi yan kakana dito kay Amy Marcos. And Amy, yung galawan mo parang nakikita namin dito sa bayaw mo. Ay, hipag mo pala siya. Mayayari. Hindi bayaw PH. Hipag ang tawag dyan. Diba? Di ba ganyan yung salita ni Amy Marcos? Parang ginagayaw. Sa bagay, uso naman gayahan. Walang problema yan. Di ba? Walang problema yung gayahan. mabola, no? Obligado ba kaming magbigay ng regalo sa aming mga inanak? Pwede po bang Pwede po bang pagtaguan yung mga inaanak namin? Ay kami hindi namin pwedeng pagtaguan dahil madali kaming hanapin. Kaya kompleto ang listahan namin doon sa aming mga inaanak at marami-rami din. Ngayon, yung iba siguro pag hindi nyo talaga nakikita na o hindi na kayo nag-uusap, pag may app, pwede nyo na i-Gcash yung mga regalo ninyo. Ngayon, mas madali na. Pag may potluck, ano ang luto dala-dala ni PBBM? Ang gagawin ko para makarami at saka madaling gawin? Spaghetti. Sana ay masaya at mapayapa ang inyong pagdiriwang kasama ang inyong mga kaanak at kaibigan. Sa pagkain, yung sakto lang po.
alam nyo naman, mataas ang mga kaso ng heart attack ngayong panahon dahil napaparami. Hindi yun ang dahilan. Sa pagkain ni hinay-hinay kasi wala nang makain ang sambayan ng Pilipino. Dapat dahan-dahan ang pagkuha para ika nga talagang lahat mabigyan, no? Yeah? Imbis na sabi mo, magpakasaya kayo, kainin nyo lahat ng gusto nyo. Meron naman ho tayong PhilHealth dyan. Pagkain atake kayo, diretsong PhilHealth. Kaso pati PhilHealth, di nyo binigyan ng pera eh. Diba? Nakuha nyo mo mga kababayan. Ganyan o, kasinto-sinto itong mama na to. Sinasabi mo, magsaya ng magsaya. Ano bang kaligayahan ng mga tao pagdating ng panahon ng Kapaskuhan? Di ba pagkain? Di ba? Wala nga yung regalo eh. Di man nga masyado yun eh. Ang talagang importante dyan yung pagkain. Ngayon, dahil nga naman 100 pisong Noche Buena, tapos di binigyan ng pera ang PhilHealth, at hinay-hinay kayong kumain kasi baka maatake kayo sa puso. Pero kung meron tayong pera sa PhilHealth at marami yung pang Noche Buena, kain lang ng kain. Pagka na inatake kayo, libre yan. Pagamot namin kayo sa PhilHealth. Di ba ganun dapat ang advice? Hindi yung talagang pigil na pigil eh. Dahil wala ng pera pamahalaan, kinuha na ng mga magnanakaw. Kalma lang. Papasko ngayon, kaya kailangan kalmalicious lang ika nga. Po ang kain natin ng taba. Ingat lang po sa pagmamaneho kung saan po kayo pupunta. At syempre, mag-ingat sa mga paputok. Siya. Okay ka na doon, okay na. Okay na yan si Bangag. Okay na yung kay Bangag. Syempre, yung susunod na presidente at yung kasalukuyang presidente, hindi naman ho natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na ngayong Kapaskuhan, hindi ho natin marinig yung sasabihin noong hindi magiging presidente. Heto na ho yung hindi magiging presidente. Game. Martin Romualdez said while shoppers Ibang klase naman ibang klase naman tong talagang Billionaire News Channel. Talagang pati tong kay Martin Romualdez, kuhang-kuha ho. Tingnan nyo naman yan. former House Speaker Martin Romualdez says Filipinos should focus on an even bigger deal, unity. He says hope, courage, and heart, and love for one another. Yung susunod na presidente, na napaksa natin dito sa video na to. Yung kasalukuyang presidente at yung hindi magiging presidente. Martin Romualdez, tanggapin mo na, pero Brad, parang pumayat ka. Nakita ko yung comparison eh. Yung noong angas na angas ka dyan sa pagiging speaker mo at ngayong di ka na speaker, namayat ka Brad. Anong nangyari sa pagmumukha mo na yan? Diba? Stress ho yan mga kababayan, namamayat eh. Iba ho kasi yung nagpapapayat at yung talagang likas na mataba ka tapos bigla kang papayat. Diba? Yung meron ho kasing katawan na alam naman talagang payat yan. No? Siguro sa mga nakalipas na linggo medyo na marami ang nalantakan niya kaya medyo tumaba. Pero itong mama na to, kilalang mataba to. Kaya pagka kilala kang mataba, namayat ka, talagang mapupuna ka dyan. Hindi ho magandang bagay yun. Kasi pagka talagang sanay yung mga kababayan natin nakikitang mataba ka, bigla kang pumayat, isa lang ibig sabihin yan. Stress ka. Tuloy natin. Other are the values that keep the nation together. Mga kababayan, this Christmas season, we celebrate the deep faith that unites us Filipinos. Pag-asa, puso, tapang, at pagmamahal sa bawat isa. May the birth of Christ renew our hearts, strengthen our families, and remind us that even in difficult times, light always finds its way through. Maupay nga Pasko, haiyong ang tanan. Ano na naman bang kabalbalan yun? Martin Romualdez, pambihira talaga tong mama na to. Oo, kung ano-ano mga pinagagawa sa buhay, no? Ano lang naman ho yan. Yan ho talagang pambihira. Ibang klase talaga tong si Sir Ibi. Sir Ibi, Merry Christmas ha. Ito talaga, idolo ko to Sir Ibi Galbot ha. Taga Cebu ho yan Hindi pa ho natin siya napasyalan pero siguro next year papasyalan ho natin yan si Sir Ibi. Tikman ho natin yung lechon dyan sa Cebu. Malupit yung lechon dyan Hindi, teka lang. Post niya ho ito, post ho nitong si Sir Ibi ito. Teka lang. Mali. Mali ho yan. Ito, lagay ko yung niya dyan, yung FB page niya para yung mga kababayan natin pagka, ang tawag dito na napadaan ho sa inyong feeds itong larawan na to, i-follow nyo na rin ho itong si Sir Ibi Galbot. So sa mga talagang sinusubaybayan nating political
vlogger itong si Sir Ibi Ugalbot. Yan o. Martin Romualdez, tingnan mo naman yung yung pagmumukha mo, yung before and after, 'di ba? Okay lang sana kung kung yung nagpapaganda, ganito yung ipapakita nilang mga commercial sa kanilang mga produkto, before and after. Pagka tinake mo tong supplement na to, sigurado papayat ka, parang ganoon eh. Kasi ang problema ko, flood control pinag-uusapan natin, nagpayatan itong mga walang yang to. Ano sabi nitong si Sir Ibi? Talaga si Sir Ibi, malakas mang Alaska to eh. Dapat pangalan nito, Alaskador eh. Oh. Less carbs, more protein. Ay, hindi yan. Less pork yan. Sir Ibi, less pork, hindi less carbs. Less pork sila ngayong mga panahon na to. Wala nang insertion eh. Kaya nagpahayatan itong mga walang yan to. Tingnan nyo naman yung Martin Romualdez speaker days, yung nasa taas. House of Appropriation Chairperson days, itong si Martin Romualdez. At ito ho sila ngayon. Umiikot lang ho ang mundo. Diba? Walang nakaisip na darating tong punto na to na kung saan sila magkakagatan. Diyan sa House of Representatives, diyan sa Malacanang, merong libiste, labo-labo na ho sila ngayong mga panahon na to. Diyan sa bulwagan na yan. Direkta ho tayo dito kay Atty. Trixie Cruz Angles. Game! Sa source ng information, in this case, si Secretary John Vic Remulla, it is possible na kaya dumadami ng mga katanungan ay dahil nga hindi pinagkakatiwalaan ang source of information. Ma'am, dito lang muna ako sa issue po with dating yung yumaong si Undersecretary Maria Catalina Cabral. Wala po siyang kinakaharap na kaso. Pero bakit po, legal po ba yung pagpapakuha ng kanyang mga tawag nito, yung kanyang mga gamit, yung kanyang mga cellphone, pati na rin po yung actually ngayon nakikita na natin ay sa publiko na yung kanya pong pagpunta doon sa hotel kasama po yung kanyang driver. Bakit po ganito yung kanyang klase ng pag-iimbestiga po sa kanya na considering wala naman po siyang kasong kinakaharap, Attorney Trixie? Totoo po yan. Ngunit ang pagturing natin sa isang lugar kung saan mayroong corpus delicti, mayroong krimen na nag-occur, maaari pong i-seize ng mga kawani ng gobyerno o ng law enforcers natin ang ebidensya that can be found on the scene. However, dahil private property pa rin yan at if the deceased has family, maaari pong hingin yan ng pamilya. And dahil nga may ownership, may establish yung ownership dyan. Kung hindi rin ma-establish ng mga law enforcers ang evidentiary value ng hinahawakan nila, kailangan talagang i-turn over yan. Opo. Yung mga circumstansya, yung mga lumalabas ngayon sa social media, sa pag-aanalisa nyo po, attorney, nagtutugma po ba? Kasi isa sa mga nagtataka yung ating mga kababayan kasi 'di ba meron lumabas na video, tinatanong siya na ano ba yung greatest fear niya, yung phobia niya, ang sabi niya heights. Nagtataka sila bakit doon siya nagtambay doon sa bangin. Yung mga ganun po na mga katanungan po, attorney. And kung kayo po ang tatanungin doon sa mga available ngayon ng mga information na mga lumalabas, kumbaga, masasabi na ba natin na parang nagtutugma itong lahat ng mga pangyayari or mas marami pang mga katanungan po ang lumilitaw? Ang tingin ko tama na maraming katanungan dahil nga kukunti o kulang ang impormasyon na nilalabas ng ating gobyerno, particular na dito ang DILG. Hindi rin lang po yun, no? Hindi rin lang sa kakulangan ng impormasyon, kundi sa source ng information, in this case, si Secretary John Vic Remulla, it is possible na kaya dumadami ng mga katanungan ay dahil nga hindi pinagkakatiwalaan ang source of information. Ngayon, yung mga speculation na naririnig natin or yung mga katanungan, marami naman sa kanilang may basis. Pero in order for us na bigyan ng bigat yung mga katanungan na yun, i-build up yung scenario. So, halimbawa, ang fear of heights, relevant po ba ito kung it was a suicide? Kung a suicide, would the fear of heights, which equates to a fear of harm,
or a fear of death still be relevant kung ang purpose ng tao ay to harm themselves. Diba? On the other hand, kung walang intensyon na mag-harm ng sarili, then yung position niya at that point might be questionable. Diba? Pwedeng isipin ng mga tao na baka pinipilit na nandun siya sa lugar na yon, baka mayroong ibang tao na pumilit na magtambay siya doon sa lugar na yon. So, yung mga questions, nakikita natin dahil nga sa kakulangan ng impormasyon, they can build up scenarios and this is perfectly acceptable dahil nga marami pang mga katanungan ang hindi na-address ng ating mga government officials na who feel the need na maggawa kaagad ng conclusion. Sa totoo lang, hindi kailangan madalian magsabi sa publiko ng conclusion ng cause of death kung kulang pa ang ebidensya o kung marami pang mga katanungan that remain unanswered. Tama kayo. Ang premise ninyo dito is wala siyang kaso, walang kasong nakahain sa kanya. And in fact, wala siya dun sa mga listahan ng mga recommended to be charged later on. So again, magtatanong ang publiko. May information gaps dito na kailangan punuin. Opo, dito naman po sa, kumbaga, sa side po ng atin pong pamahalaan, dito po sa pag-appreciate ng, halimbawa, yung mga district engineers ngayon na possible na maging witness or star witness nila or may sa ilalim sa WPS kasi may mga restitution, nagsoli ng pera, ganito, ganyan. Yung pag-appreciate ng gobyerno doon sa kanila, dito po kay Yusek Cabral, kasi siya po yung undersecretary na may hawak at may alam pala ng mga insertions na ito. Bakit parang iba yung treatment ng gobyerno doon sa mga district engineers dito po sa kanya, attorney, sa nakikita niyo po? Well, ang nakikita kasi natin, yung mga district engineers, the reason nagsasoli sila ay bahagi doon sa nire-require ng DILG and ng DOJ na magsoli para mapasok sila doon sa witness protection or ma-i-consider din sila bilang mga state witness. So, mayroong ganong klaseng setting. Itong mga district engineers are already charged, kumbaga, or seriously considered na sila po ay magiging bahagi or magiging respondents sa investigasyon or magiging akusado doon sa actual na kaso. With Undersecretary Cabral, wala pa pong ganung pinag-uusapan, although nakikita natin na nararamdaman na niya na papunta na nga doon sa point na kailangan may pananagutan dito. So, iba yung trato talaga sa kanya because she is not yet slated to be a witness. Opo. Dito po sa naging pahayag naman po ni Congressman Leviste na may listahan itong si Cabral at doon makikita kung sino-sino yung mga proponent na banggit nga niya mula sa mga mambabata sa Kamara hanggang Senado. Meron pang mga nasa executive branch outside ng DPWH mula undersecretary hanggang secretary na nagre-request, nagpapa-insert ng mga flood control kahit hindi na nila saklaw yung proyektong ganun. At pati na rin yung sa mga pribado po. Gaano kahalaga itong listahan at may silbi pa ba ito, ma'am? Considering wala na yung mismong gumawa nito na pwedeng mas mabigat na makapag-authenticate sa legitimacy nitong listahan po na ito. Let's start. Unang-una, kung ito ay official document or document contained in a official missive or communication, automatic yan. Hindi mo na kailangan i-authenticate yan. Or ang authentication is as to whether or not this is an authentic government document. Okay, number two, bilang bahagi yan ng body of evidence that were seized from a person under who has
died under suspicious circumstances, pwede pa rin siya. Admissible siya as evidence as having been contained dito. However, in many instances, makukonsider pa rin natin yan bilang ebidensya that can initiate an investigation. Kasi by itself, baka hindi siya tumindig without other corroborative evidence, pero kung magkakaroon ng investigasyon, masusuportahan yan at masusuportahan niya ang other existing evidence. In other words, it can be corroborated